Okay. Guys, ito po yung bansa ng Ukraine. Okay? May gera ngayon yung Ukraine tsaka Russia. Okay? Alam niyo po ba yan? Yes. Agree kayo, Ukrainian? We had a client from Ukraine. I don't know if that's Ukraine. That's United States. Okay? Okay. Ganito, discuss natin. Guys, US yan ha, binibiro ko lang kayo, okay? So, iba napangiti, okay? So, si Jen, hindi naman nakatingin sa monitor. Okay na. So, yun lang. Guys, Yeah. US yan ha. Okay, ganito gusto ko sabihin sa inyo. Sa isang state na yan, okay, most of the time, mas malaki yan sa Pilipinas, okay? At dyan, libo-libong clients, investors, real estate agents. Ang ibig ko sabihin, hindi kayo mawawala ng trabaho. Okay? Agree? I-master nyo to, trabaho na to, pwede nyo tong ipasa yung trabaho na to sa ibang kaibigan nyo pag natutunan nyo. Okay? Ganito. Sabi natin kanina, tignan ko lang yung time ko. Sabi natin kanina, ang real estate properties ay investment or pera, pagkakaperahan sa US. Agree? Sa Pilipinas, hindi masyado. Bakit? Kasi dito, tulad ng bahay namin. Yung bahay namin ngayon, which is naging bahay ko na, bahay pa to ng lolo ko. Ipinamamana to. Sa Pilipinas, more on sentimental value, di ba? Ancestral properties. Parang sa mga damit, di ba? Pag may kapatid kayo, pamana, bibigay, hand me down. Sa Amerika, hindi ganun. Okay? So, sabi natin kanina, doon sa script, there are qualifying questions. Okay? Number 1 is interest. Interesado ba sila magbenta or bumili ng bahay? Tapos, motivations. Ano yung motivations naman? Ano yung dahilan nila? Bakit nila gustong ibenta or bumili ng bahay? Halimbawa, example natin si Rapa. Okay? Si Rapa, normally, in US culture, pag 18 years old na, anong nangyayari? Separate family. Umaalis sila. Okay? Independent sila. So, ibig sabihin, halimbawa, a family of 4, a family of 4 mag-asawa, dalawang anak, okay? Pag umalis yung isa, so lilit na yung malaki na yung bahay sa kanila. Umalis yung dalawang anak, so mag-asawa na lang. Pero yung property nila masyadong malaki. Nakuha niyo idea? Malaki na yung property sa kanila kasi marami ng bakante at maraming hindi nagagamit. So, ang ibig sabihin nun, hindi na kailangan ng malaking bahay. So, magda-downsize sila. Normal yun guys pag 18 years old, alis na yung mga anak. So, maliit na yung property, maliit na yung mula doon sa malaking bahay na pang-apat na tao, yung mag-asawa, medyo tumatanda na sila, kailangan nila ng pera, ibebenta nila yon para kumuha ng mas maliit na bahay para yung pera magamit din nila. Pan-travel, for medical reasons, ganun. Okay? Yung motivations naman, one of the reasons din naman, relocation. Ibig sabihin na relocation, most of them are traveling to different states because of work. Okay? So, ang daming states yan. So, umaalis sila dyan para magtrabaho, mas malaking payment. Okay, ganun. So, at the same time, divorce. Sa US, maririnig niyan pag may kausap kayo, divorce, napakalaking issue ng divorce sa kanila. So, kapag nag-divorce ang mag-asawa, ang property ay, anong nangyayari? PM. Nakahati. Bakit? Pag kinasal kasi ang dalawang tao, ang tawag sa property nila ay conjugal property. Sa batas po natin, conjugal property. So, pinagsama na. So, kung maghihiwalay sila, yung property nila ay paghihiwalay na. So, yung property, bebenta nila para paghatian nila yung pera doon sa property. Maliwanag po doon? Yes. And, most of them naman din, medical conditions, tumatanda, okay? So, sa atin sa Pilipinas, maganda yung ugali natin na inaalaga natin yung mga magulang natin. Pero sa States, hindi po doon. May tinatawag sila, kung sa Pilipinas, may home for the aged. Sa Amerika naman ay may tinatawag na assisted living. Nursing home, assisted living. Okay? So, yung mga matatanda, 60 beyond, pag medyo mahina na, hindi na sinaalaga ng mga anak nila. Lumilipat sila sa mga government institutions. So, yung pera na yon, kung malakas pa yung iba, yung mga nagre-retire, pupunta ng Pilipinas, mag-aasawa ng Pilipina para alagaan sila. Mga ganong idea, di ba? Pero most of them talaga, pag tumatanda, ang properties binibenta. Ang sabihin natin nun, most of Americans see their properties as investment long term. Okay? At yung properties na yan, mas nabili mo ng 1 million ngayon, 3 years from now, that's 3 million. So 1 million this year, 3 years from now, that's 3 million. Ganun siya. Maliwanag po doon?
Yes. Ganun po yung kalakaran dyan. Okay? So, dalawa lang ang pagbili naman ng property. Unang-una, kung meron kang cash. Pangalawa naman ay true pag-ibig. Sino po may pag-ibig dito? Lahat. Yung matibay, yung kayang ipaglaban. Ayun, si Earth. Next naman, Earth. Good luck sa pag-ibig, ah. Okay? Yun naman. Sa pag-ibig, ang tawag dyan ay mortgage. Okay? Sabihin ng mortgage, may idea kayo sa mortgage? Yes. It's a loan. Loan, okay? So, sa atin, ganun. Sa kanila, dito sa atin, most of the time, gobyerno. Okay? Sa kanila, hindi. Though, there are bank institutions. Karamihan sa kanila, nagpapautang sa kanila ng para makabili ng bahay, pautangan sila ng hindi ng gobyerno, ng mga bangko. Okay? Yes. So, maglo-loan sila, babayaran nila yon ng amortization. So, that's monthly payments. Ganun po sa kanila. Okay? So, ganun po yung buy and sell process sa kanila. That's the tip of the iceberg lang. So, ganun yung, kaya wag kayong, kaya sabi ko nga sa inyo, malaki magbigay ang mga real estate agents at investors kasi properties are businesses. They see, Aldrich, yes, sorry, go question. ahead. Rebat lang ako. Yes. Based kasi sa experience, syempre, dekada na sa call center, di ba? Nag-mortgage din kasi ako before as customer service. So, pag yung client... Mortgage reduction? Mismo sa mortgage company. Okay. Customer service ako. So, especially mga Fannie Mae, Freddie Mac, tsaka FHA. Yes. So, paano ba yun? Okay lang yun pag ganun yung type ng loan ni, nung lead. Si broker na bahala kung paano niya i-close yung sale. That's a very... Hindi na siya makikipag... Yes. Usap sa sa mortgage company? That's a very good questions. And I will be lost in translations, Art. Kasi bakit? Hindi natin i-discuss dito yan. Okay? So that's the limitation ng trabaho natin. Okay? So ang trabaho lang natin, maghahanap lang tayo, o hindi tayo maghahanap. Okay? Magbabasa lang tayo ng script, bibigyan tayo ng lead sheet. Okay? Doon sa website. Okay? Babasahin lang natin yung mga qualifying questions. Pag na-qualify natin, ibibigay natin sa clients natin. That's it. That's the end of our scope. So, hindi na natin i-discuss yung mga mortgage, yung mga entities, hindi na ganun. Okay. Ganun lang siya. Madali. Ganun lang siya kasimple. Oh. Tapos minsan may compensation ka pa. And they will give you $5. Minsan. Kasi may mga... Minsan talaga may compensation. Di ba dapat laging may commission. compensation? The word is commission. Commission. Sabi mo kasi compensation. May apologies. Yun yung issue ko, Jen. Pag mabilis kasi kang magsalita. Sorry. That's compensation plus commission. Okay? Sabi ko minsan kasi bakit? Minsan kasi yung iba naman hindi nagbibigay ng commission pero binabawi nila sa hourly rate. Yung iba naman, okay yung hourly rate, may commission pa. Okay? Yeah. Hindi kayo magbibenta rito guys, magka-qualify lang kayo ng leads. I-explain ko sa inyo moving forward bakit kailangan nila ng virtual assistant kasi yung trabaho nila as real estate or investors medyo mahirap, komplikado rin para sa kanila. Ganun lang naman kasimple. Okay, so